Kapapasok ko lang kasama ng pastor. Sabi ko, hiniling ko sa kanya kahapon na tawagan ako. At nalaman ko, akin lamang, buong araw ay walang tawag. At naisip ko, bueno, ano kaya ang problema? Isang napakatahimik ng lahat. At pagkaraan ng ilang sandali, ang daming tawag ni kapatid na babaeng Wood. Nasira ang telepono ko. Kaya kung may sino man sa inyo na tumawag, nag-ring yung telepono pero ayaw tumunog roon. Kaya ang problema ay naroon sa switchboard. Pinumpunin nila iyon bandang alas 8 na kagabi. O marahil mas maaga ng konti bago yun. At yung telepono, nakakapasok na ngayon ang mga tawag. Nagagalak kami na makaparito sa gawain ngayong umaga. Nagkaroon ako ng grabing sipon. Nakadalasang nakukuha ko sa pag-uwi ko. Lumulusong ka sa Niete na hanggang sa beong mo at natutulog sa labas sa gabi. Huwag isiping malayo yun dito. Kundi tawirin mo lang ang bundok na yun doon sa New Albany ay ang kailangan mo lang gawin para makarating sa libis na ito. Pagkatapos ay sinipon na ako ng matindi. At ito'y isang, hindi ko alam, may bagay sa libis mismo rito na nagpapanatiling mababa rito at mababa ito at talagang hindi ito maayon sa akin. Ngayon, nagagalak kami na makaparito sa iglesia, gaya nga ng sabi ko, at para marinig ang mahal nating butihing pastor na maghain ng kanyang pananalita ng kahilingan para sa atin at sa Panginoong Yesus. At ang marinig, nakakalungkot na marinig na napakaraming may sakit at nangangailangan, at kung paanong nag-aahasik ng pagkakasakit sa lahat ang dyablo, at tumindig ang isang munting binibini tungkol sa kanyang kapatid na babae riyan sa likod, at alam kong si kapatid na babaeng sour dyan ay kasama siya. Pinauwi na ito ng doktor ngayon para mamatay na. At nananampalataya pa rin siya na siya'y gagaling. At nasa malubha siya, napakalubhang kalagayan. Ang biyanan kong babae, ganon din, 70 taong gulang na ngayon. Siya ay nasa napakalubhang kalagayan. At talaga namang maraming karamdaman sa buong bansa. At gayon may isang banal na espiritu sa buong dako ng bansa, kita nyo, na nagpapagaling sa ating karamdaman kung makasumpong lang tayo ng pabor sa kanya. At ngayon, dahil sa namamaga ang lalamunan ko, hindi pala namamaga kundi namamalat, at hindi ko sisikaping mangaral kundi magsalita lang sa inyo ng sandali mula sa salita, at saka nadadako sa pananalangin para sa mga may sakit na ipinangako kong gagawin. Subalit bago lang gawin ito, nais ko lang ipabatid ang ilan pang mga pagtitipon. Ako, sa mga gawain ko ay nagkaroon ako ng para bang konting mga pagsasalungatan ng hindi pala pagsasalungatan, kundi konting mga di pagkakaunawaan lang. At kadalasan, ako, wala akong mga mapag-aanunsyuhan sa gawain ko, gaya ng meron ang marami sa ibang mga kapatid na kalalakihan sa larangan, gaya ng radyo at telebisyon, at mga magasin at iba pa. At sa paggawa niyon, naku, may magsasabi, darating dito si kapatid na Branham. Ngayon ay naianunsyo ako sa 3 lugar para sa linggong ito. Ngayong araw lang na ito, sa 3 magkakaibang lugar. Isa doon sa Kentucky, 2 sa California, sa pagkakalam ko. At wala kang magagawa tungkol rito, pagkat wala na akong iba pang opisyal na mapagka-anunsyuhan, kaya nagiging medyo mahirap. At, oo, kung mangyaring may taga roon sa dako ng Madisonville, Kentucky rito, ay pabatid na paroon daw ako noong nakarang linggo at wala akong alam tungkol dito. At umuwi ako at ipinabatid na nila iyon. At yung kapatid na gumawa nun na nagngangalang Epley, o palagay ko iyon nga ang pangalan niya. Sa buong katapatan at sinseridad, ginawa niya yon. Tinawagan niya ako at hiniling kung makakadaan lang kami upang maging pagpapala at makatamo ng pagpapala mula sa kanyang mga tao, at tumawag siya. Sinabihan ko siya na tanungin kay kapatid na Moore. Bueno, pagkatapos, kinailangan ko nang umalis. Sinabi ko sa kanya na kinakailangan kong umalis sa araw rin na iyon. Bueno, hindi na ipaalam ni kapatid na Moore sa kanino man. At hindi na ipaalam sa akin, hindi na ipaalam man sa may bahay ko. Kaya naparoon ako sa Idaho at kababalik lang at naidahos yung pagtitipon. Kaya nakita ko, noong panahong yun, hindi maaaring ayusin sa Louisiana ang mga bagay na magaganap rito. Kaya ako na ang nagasikaso mismo, para ako na mismo ang magasikaso ng mga pagtitipon, hanggang sa ang mga pagtitipon ko ay, ako talaga ay para bang, hindi ko alam. Sa palagay ko ay mainam ang pag-amin para sa kaluluwa. Diba sa palagay nyo? Naging sadyang masyadong mabagal ako tungkol sa mga bagay na ito. At basta na lang hinahayaan ng sino man, saan man, basta lang hinahayaan. At nalaman ko, hindi yun uubra. Pagkatapos ng matagal na panahon, paglalagay ka, kailangan mo magkaroon ng isang sistema rito at ngayon sinisikap kung ako na ang mag-asikaso. At makikipagkita ako kay Ginang Arnold. Ako, may isang tao rito sa Louisville na naging napakabuti nung nagdaraos ako ng mga pagtitipon dito at ang pangalan niya ay kapatid na Burgum at gusto niya ng isang gabi o 2 na gawain. Nakikita ko ang munting anak na si Teddy, palagay ko, si Teddy Arnold, sa anumang oras ngayong linggo. At pagkatapos sa darating na Sabado at Linggo, kung magagawa ko, kung loloobin ng Panginoon, gusto kong pumaroon sa Madisonville. Meron silang 25, 30 ministro roon. Lahat sila ay naroroon. Dumating para sa ilang, ang isa ay 6, 700 milya. Bueno,
Wala ni isa ang pumunta doon, kaya wala ako roon. At hindi ko mismo kasalanan, kundi ako lang kundi sa di pagkakaunawaan lang o ng kaligtaang tawagan siya. At sisikapin kong makaparoon sa susunod na katapusan ng linggo kung loloobin ng Panginoon. Pagkatapos sa 5 hanggang 6, nasa Brooklyn, New York ako. At pagkatapos buhat roon sa 14, 15 at 16 sa Parkersburg, West Virginia. Kakikipag-ayos ko lang para sa dalawang yun kagabi at kaninang umaga. Ngayon, ang Charlotte, South Carolina ay nakalista pa lang, subalit hindi ko alam. Pagkatapos darating na ang bakasyon. Saka kami pupunta sa West Coast na inihahanda na nila ang isang malaking pagtitipon sa bulwagan. Ngayon, ang mga ito ay malilit na pagtitipon na ginaganap sa mga high school at mga gayan yon. Yung doon sa West Coast ay magiging dalawang syudad, isang pagtitipon ng pinagsamang syudad ng Oakland at ng San Francisco. At pagkatapos, ang mga kinatawan ng Phoenix, dahil sa hindi makakapunta roon si kapatid na Roberts ngayong taon, ako ang parabang papalit sa lugar niya roon sa Phoenix sa pagtitipon ng buong rehiyong Maricopa. Yun ay pinagsama-samang pagsisikap at ipanalangin niyo ako dahil sa aking kailangan ko yun. At napagtanto ko na sa tuwing iniaangat ng pananampalataya ang sarili nito, itinutuon naman ng diablo ang bawat baril sa impyerno, diretso mismo rito. Gaya nun, nakita niyo na. Kaya nagiging napakahirap niyon. Kaya ngayong umaga, sa pananalangin para sa mga may sakit, gusto kong bumasa ng ilang walang hanggang salita ng Diyos at mangusap ng ilang sandali lamang mula sa mga kasulatan at pagkatapos ay magkaroon na ng pananalangin para sa mga may sakit. Oh, gustong-gusto kong mangusap patungkol sa Kanya, hindi ba? Talagang gustong-gusto kong mangusap patungkol sa Kanya. Ngayon ay nais kong basahin mula sa Biblia ang 2 mga hari sa 2 kabanata, sa 12 talata, isang bahagi nito. At nakita ni Elias at sumigaw, Amako, Amako, ang mga karo ng Israel at mga ngabayo niyaon. At ngayon, bilang paraan ng isang teksto o isang paksa, nais kong mangusap tungkol sa isang ipinasang segundamanong balabal. Kaya idagdag nawa ng Panginoon ang kanyang mga pagpapala habang nangungusap kami sa inyo ngayong umaga at ipanalangin po ninyo kami. Noong panahong ito ng paghahari ng Israel sa lupain, ang Israel ay isang bansa at isa noon itong makapangyarihang bansa at ito noon ay tila bagay isang panahong payapa sa bahaging sandatahan nito. Subalit sa bahaging espiritual nito, yun ay para bang isang panahon ng panggagaya. At kung titingin tayo pabalik sa lumang tipan, makasusumpong tayo lagi ng mga halimbawa ng kung ano ang nagaganap sa panahon ngayon. Lagi sa Biblia, ang mga bagay ngayon ay mga antitipo lang ng kung ano ang nasa pasimula. Ngayon, ipinapakita ng aklat ng Henesis ang lahat ng nasa sanlibutan ngayon. Walang anumang bagay na nasa sanlibutan na hindi nagpasimula sa Henesis. Dahil ito ang pasimula, doon ay nagsimula ang bawat ismo. Sa Henesis, nagpasimula ang lahat ng bagay na nagsimula. At nagpasimula ang tunay na iglesia sa Henesis. At nagpasimula ang huwad na mananampalataya sa Henesis. At nagsimula ang kawalang malasakit sa Henesis. Ang Henesis ang pasimula. At ngayon, sa panahon ng pamamahala ni Elias, o ng paglalakbay ni Elias dito sa lupa, na siyang propeta ng Diyos sa panahong iyon. At ang Diyos ay hindi kailanman hinayaan na wala siyang saksi sa lupa. Palaging ang Diyos saan man sa isang dako ay may isang tao na mahahawakan niya at tatayo bilang isang saksi. Kaya kung ginawa niya ang gayon mula pa nung Henesis sa pasimula, tiyak saan man ay may isang tao ang Diyos na mahahawakan niya ngayon. Sapagkat siya'y may higit pa sa isang tao ngayon. Marami siyang tao na mahahawakan niya. Sapagkat papunta na tayo sa panahon ng pagbibigkis, sa panahon ng pag-aani. Ang Henesis ay ang pagtatanim ng binhi. At nitong 6,000 mga taon ay ang pagpapahinog ng ani. At ngayon, ang binhi ay naging isang binhi na mismo. Bumalik ito sa bulaklak at mula sa bulaklak patungo sa bunga. At ito na ngayon ang panahon ng pagbibigkis, panahon ng pag-ani, ang lahat ng dakilang mga bagay na nagpasimula. Ang tunay na iglesia na nagumpisa sa Henesis ay humantong na ngayon sa panahon ng bunga, ang bunga ng Espiritu, at ang Antikristo na nagsimula sa Henesis ay humantong na sa bunga nito. At tayo lamang ay nasa panahon na ng pagtatapos ng buong dispensasyon ng sanlibutan.
ang ng taong mortal. At tayo'y ito ang pinakadakilang panahon na ang sinuman o ng anuman sa anumang panahon ay nabuhay ay ang panahong ito. Ito ay isang panahon ng pagliliglig. Ito ay isang panahon ng kabagabagan para sa mga makasalanan, subalit napakagandang panahon ito para sa mga Kristiyano, sapagkat alam natin na tayo ay nag-iimpake na o tinitipon na ang mga huling maliliit na pagsusumikap ng sama-sama upang umuwi na sa tahanan at katagpuin ang Panginoon. Ngayon mga kasama, ngayon sa pagtingin ninyo sa palibot at nakikita ang matinding kaguluhan at panganib na kinakaharap ng bansa, kung saan ilang gabi na ang nakararaan ay may kausap ako na isa dito sa mga taga-masid na ito na nagmamatsyag. At sabi nila, kapatid na Branham, kauutos pa lang sa amin ng pamahalaan na huwag nang pagpayuhan ang mga tao na mahiga sa tabi ng lumayo sa bintana sa sahig kapag tumama ang bomba o huwag nang pumasok pa sa silong. Dahil ang bagong bomba na ito na kaya nilang gabayan gamit ang radyo mula Moscow hanggang sa 4th Street sa Louisville at tatama mismo sa daan. May papatama iyon. Mayroon iyong mga bagay sa loob niyon, mga pampasabog, at dinadala iyon ng napakaraming libo. Ginagabayan sa pamamagitan ng mga bituin at radar at ibabagsak iyon mismo sa 4th Street sa Louisville mula sa Moscow, Russia. At pagtama nito roon, hindi na kailangan pang gumamit ng eroplano o ng anuman. Pasibarin mo lang dito at lalapag ito mismo roon at pasasabugin niyon ang lupa't gagawa ng butas sa isang lugar sa lalim na 175 talampakan ng 15 milya kwadrado, saan mang panig yun papunta, 15 milya kwadrado. Wala nang gagawin pa kundi maganda ng lumipad pa itaas ay ang tanging bagay na lang na gagawin pagdating ng mga panahong yun. Isipin nyo na lang, kaya nilang patamain ang 50 ng mga iyon o 100 ng mga iyon ng minsanan kung nanaisin nila. Matatapos ng lahat sa loob ng palagay ko yun ay 60 o 80 minuto o humigit kumulang o mga segundo pala. Mula roon hanggang dito, patungo sa buong pagkawasak ng buong bagay ay maganap. Walang matitirang anuman sa pagitan ng Louisville at Henryville at sa pagitan ng Louisville at Bardstown o sa dako roon, kundi isang butas sa lupa na may isang tambak ng alikabok na nakalagay roon. Yun lang ang matitira, maliban sa mga dako ay kakalat yun at masusunog ng mga milya at milya-milya lampas pa doon. At habang bumabagsak ang isa roon, may isa pang bumabagsak sa iba pang dako para sa lubungin yun. Labis akong nagagalak na meron tayong kanlungan. Ang pangalan ng Panginoon ay isang matibay na muog. Tinatakbuhan ito ng matuwid at naliligtas. Gaano man karaming bomba o gaano karaming ano pa mang ibang bagay na ligtas tayo roon. Kaya ang sanlibutan at ang makasalanan na walang kanlungan na ito o ng dakong ligtas na ito'y panahon ng pagliliglig. Naniniwala ako, kung hindi ako isang Kristiyano ay mababaliw ako na isipin kung ano ang maaaring maganap sa anumang oras. At sa isang bahay na puno ng maliliit na bata at lahat na, baka hindi ko alam ang gagawin. Subalit nagagalak akong lubos na makatatayo ako sa aking bahay at may papakilala sa kanila ang isang kanlungan na walang bomba ang maaaring makatama o ano pa mang ibang bagay sa ilalim ng mapag-arugang mga pakpak ng Panginoong Yesus. Hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ni ng kalakasan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon. Kita nyo? Yun ang ating pananggalang. At gaano kadakila, malwalhating panahon nga ito na malaman ng lahat ng kasalanan at mga pagpupunyagi at mga pagsubok ng buhay ay di magtatagal at matatapos na. Matatapos na itong lahat isa sa mga araw na ito at paroroon na tayo sa ating tahanan upang makasama ang Panginoon. Ngayon, ang natitira na lang ay isang panahon upang ipangaral ang Ebanghelyo at upang maiakay tungo dito sa malaking tore na ito ang sindami ng makakaya natin. At pagkatapos, habang nakikita natin ang takbo ng ating aralin sa araw na ito tungkol kay Elias sa panahon ng kanyang pangunguna, siya o ng paglalakbay niya sa lupa, isa siya noong dakila makapangyarihang tao. Ginagamit siya ng Diyos sa dakilang mga kaparaanan na taglay ang dakilang kapangyarihan. At nalaman natin na sa panahong ito ay may isang grupo ng mga manggagaya na sinikap na gayahin si Elias, na sinikap na gawin ang mga gayunding bagay na ginawa ni Elias. At kaya ating nasusumpungan ang parehong bagay ngayon, panggagaya sa Kristyanismo. Mga taong sinisikap na umakto na gaya ng Kristiyano, na sinisikap na gawin ang sarili nila na Kristiyano. Hindi nyo magagawa yun. Kinakailangang ang Diyos ang gumawa nun. Tanging siya lang ang makagagawa nyon. Kaya bumuo sila ng isang paaralan at tinawag itong ang paaralan ng mga propeta at nagtungo silang lahat sa paaralan ng mga propeta
at tinuruan nila sila. At nakikinikita ko ang lahat ng mga mangangaral na iyon doon ay nakasuot ng kaparehong uri ng balabal na suot ni Elias. Nakikinita ko na sinisikap siyang gayahin sa kanyang tinig ang pamamaraan ng pagsasalita niya at ang paraan ng pagpapakilala niya sa kanyang sarili, ang lahat ay nagsisikap na gawin ang gayon ding bagay sapagkat si Elias ay isang dakilang tao na ginagamit ng Diyos. At ganun din ang nakikita natin ngayon. Nakikinig ako sa isang pagsasahimpapawid sa radyo hindi pa katagalan. May mga Billy Graham sila sa buong lalawigang ito mula noong nasa Louisville si Billy. Sinisikap na gayahin ng bawat isa ang iisang bagay. Halos suklayin ang kanilang buhok sa gayunding paraan at magsuot ng kaparehong bagay at parehong uri ng tinig at kung ano-ano pa. Subalit, hindi niyo maaaring gawin ng ganoon. Kinakailangan lang ninyong maging kung sino kayo at kung ano ang pagkagawa sa inyo ng Diyos. Tama yon. At gayon nga na nasumpungan natin kung paano na siguro noong mga panahong yon ay ganun din ang pangyayari. Ngayon, ang Diyos sa pagkakita, nakikitang bilang lang ang mga araw ni Elias na ganun lang katagal na makapananatili siya sa lupa, gaya ng lahat. Kaya maglalagay na siya ng hahalili kay Elias. At noong naglagay nga siya, tinawag ng Diyos ang lalaking ito. Wala siya sa anumang seminaryo noong tinawag niya ito. Nag-aararo siya sa isang bukid na may pamatok ng baka. Ginagawa ang paglilingkod o inaaruga ang kanyang nanay at tatay. At tinawag siya ng Diyos upang maging kahalili ni Eliseo o ni Elias. Marahil ay marami roon sa paaralan ang nag-akalang tiyak nilang sila ang magiging kahalili niya. Susot nila ang kanyang balabal kaagad-agad pagkatapos niya rito. Subalit, ang Diyos ang tumatawag, ang Diyos ang namimili, ang Diyos ang naghihirang, ang Diyos ang naglalagay sa kayusan. Naglagay ang Diyos sa iglesia, ang ilan mga apostol, ang ilan mga propeta, ang ilan mga guro, ang ilan mga ebanghelista at mga pastor. Ang Diyos ang gumagawa niyon, siya mismo. Hindi natin kayang gawing itim o puti man ang isang buhok ni makapagdaragdag man tayo ng isang bagay sa ating sukat sa pamamagitan ng pagkabalisa. Ang Diyos sa kanyang walang hanggang biyaya at sa pamamagitan ng kanyang pagpili at ng kanyang paunang kaalaman ay inilalagay ang mga bagay na ito sa kayusan at bawat gulong ay gumagana ng sadyang tamang-tama. Gusto ko yun. Magiging taong pinanghinaan ng loob na sana ako ngayong umaga kung hindi ako naniniwala sa pagpili at pagtawag ng Diyos. Kung iniisip kong ang mundong ito ay iniwanan na sa kahihinatnan nito, sa ilalim ng kapangyarihan ng tao at sa ilalim ng karunungan ng tao at sa ilalim ng makapangyarihang apat at ng UN at na hindi man lang nababanggit ang pangalan ng Diyos, magiging taong pinanghinaan ng loob na sana ako. Subalit, hindi ako tumitingin doon para sa kahihinatnan. Tumutunghay ako sa mga pahina ng matandang aklat na ito rito, kung saan isinulat ito ng Diyos at ang lahat ng bagay ay sadyang hahantong mismo sa paraan ng pagkasabi niya rito at ganun lang. Kaya ang tanging bagay na kailangan kong gawin ay hindi luminya kasama nila, kundi luminya sa Kalbaryo, luminya sa Diyos, luminya sa kanyang salita, manatili sa kanyang salita. Kahit gaano man tila bagahahantong ito sa ganoon, ito'y mauuwi sa kung ano ang layon ng Diyos para dito. Hindi na ito maaaring maging iba pa, sapagkat siya, dahil sa pagiging walang hanggan, ay alam na ang wakas mula sa simula at ginagawa niya ang lahat ng bagay na humantong para sa kanyang kapurihan. Tama yun. Ang lahat ng bagay ay kinakailangang magkalakip-lakip na gagawa. Ang lahat ng bagay ay kinakailangang mabuo mismo sa lugar nito. Naku, kung hindi pa naman iyon makapagpapalakas ng loob sa isang Kristiyano, wala nang magiging problema. Gayunpaman, hindi natin ito laban. Kanya ito, hindi ang ating karunungan, ang sa Kanya. Ang tanging isang bagay lang na kinailangan nating gawin ay ilagak ang ating pananampalataya at pagtitiwala roon at pumirmi at masdan ang kaluwalhatian ng Diyos. Tunghayan kung paano ito kikilos paikot sa lugar nito at bawat gulong ay kumikilos. Maaring kumalat iyon sa magkabi-kabilang panig, subalit kikilos yun mismo sa tamang kalalagyan nito kapag sinalita ng Diyos ang salita. Alam niya ang wakas mula pa sa simula. Alam niyang mamimili ito. Alam niyang hahalili sa lugar ni Elias si Eliseo bago pa man maanyuan ang sanlibutan. Ang lahat ng bagay ay kinakailangang gumawa ng sadyang tamang-tama. At nag-aalala tayo tungkol sa ating mga minamahal sa buhay at iba pa. Papasok kaya sila? Ang kanilang mga pangalan kung nakasulat sila sa aklat ng buhay ng Kordero bago pa man maitatag ang sanlibutan, hahantong sila mismo roon. Yun lang ang tanging bagay na magagawa niya. Nagpapatotoo tayo at pinagliliwanag ang ilaw. Ang Diyos ang gumagawa.
yaong nagdadala nito sa kanila. Ngayon pansinin ninyo kay Elias. Saka pagkatapos niyang ihagis ang kanyang balabal dito at sinubukan yun sa kanya. Sa ibang salita, si Elias na propeta na taglay ang balabal ng Diyos sa kanyang mga balikat, bumaba siya at ipinatong iyon kay Eliseo na magsasaka upang tingnan kung kakasya iyon sa kanya. At gumugol ng mga 10 taon para mailapat upang magkasya ang balabal na iyon. Alam nyo, kadalasang dinadala tayo ng Diyos sa gawaan at tinatabas tayo. Ngayon, hindi niya binago ang kanyang balabal para magkasya kay Eliseo. Iniutos niya kay Eliseo na lumapat sa balabal at ganoon ang ginagawa niya ngayon. Binabago niya tayo para kumasya sa balabal, hindi ang balabal para magkasya sa atin. Kung minsan, gusto natin na ang balabal ang kumasya sa atin, subalit hindi natin pwedeng gawin ng gayon. Kinakailangan, hayaan mong mabago ka ang iyong sarili para sa balabal. Ito ang balabal ng Diyos at ginawa niya itong sakdal at kinakailangan niya tayong dalhin sa kalagayang iyon upang kumasya tayo sa balabal. Kaya hindi tayo maaaring masakdal sa ating sarili. Alam nating hindi natin magagawa. Walang paraan para tayo maging ganoon. At gayunman, sinabihan niya tayo na mapasa ganoon. Kaya, ngunit ang ginawa niya, gumawa siya ng pangtubos para sa atin, ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang katwiran. Doon nagmumula ang kasakdalan sa pagbabaliwala sa ating sariling kabanalan na wala nga tayo at ng ating sariling mga kaisipan na hindi dapat. Subalit nagtitiwala tayo ng taimtim sa natapos ng gawa ng Panginoong Yesus. Isinugo siya ng Diyos sa lupa at sa kanya tayo nakapahingalay. Pansinin niyo, sa lahat ng mga taon na iyon, sa abot ng ating nalalaman, nagkaroon lamang siya niyong isang bautismo ng pagpatong sa kanya ng balabal. Subalit sa pagdaraan ng mga taon, hinulma ng Diyos ang pagugali ng lalaking iyon tungo sa isang kalagayan kung saan, pagkatapos ng kanyang pagkatawag, nakakasya siya sa balabal at magiging ang lingkod ng Panginoon. At noong dumaan si Elias at inihagis iyon sa kanya, at nagtungo na sila patungong Gilgal at marami sa iba pang mga lugar na pinuntahan nila, patungo sa paaralan ng mga propeta sa kanilang daan, nagpapatuloy sa paglalakbay. At sa wakas, sinusubukan ni Elias na pabalikin si Eliseo. Napansin niyo ba iyon? Sinusubukan siyang pabalikin. Sabi, ako, o kaya, marahil ay medyo masyadong matarik na ang daan para sa iyo, anak. Marahil ay medyo masyadong masikip para daanan mo. Alam niyo, kung saan naroon si Elias ay may pagtutuwid. At saan man nangangaral ng ebanghelyo ang tunay na lingkod ng Diyos, isa itong tuwid, purong ebanghelyo kung saan iyon ipinangangaral. Habang isang araw, nagtungo siya roon sa paaralan ng mga propeta upang dalawin sila at hiniling nila sa kanya na umalis. Sabi nila, masyado ng tuwid yan sa dakong ito para sa amin. Ang kailangan natin ngayon ay higit pang tuwid na pangangaral ng ebanghelyo na maghihiwalay sa trigo mula sa ipa o ng tama sa mali. Gawing kung ano ang tama ay tama at kung ano ang mali ay mali. Ang lahat ng mga taong ito na taglay ang kanilang karanasan at lahat na ng kung ano sila. Nagsugo sila para kumuha ng makakain at nakakuha ang isa sa kanila ng ligaw na baging at nanguha ng ilang kalabasang gubat at nagluto ng ilang kamatayan sa kanilang pansimbahang palayok. At bigla-bigla na lang, sumigaw sila, may kamatayan sa palayok. Subalit si Elias, na may taglay na dobleng bahagi ay alam ang gagawin. Kaya naglagay siya ng sandakot na harina sa palayok. Sabi, ngayon sige na at kainin niyo na ito. Sa ibang salita, sila, ngayon isang tipo. Naiisip ko na napakarami na nating Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, mga Pentecostal at lahat na ng iba pa na napaghahalo-halo na at ang isa ay nakikipaglaban sa isa pa. At hindi natin kailangang alisin ang buong bagay at itapon yun. Kailangan natin ang isa na namang sandakot ng harina, panatilihin ang siyaring iglesia. Yaong harina ay mula sa bahay ng paaralan doon, ng handog na harina na dinala ng mga tao doon, at ang unang mga bunga ng ani na giniling ng isang uri ng panggiling na nagpaging magkakapareho sa bawat butil. Pagkatapos noong ang harinang ito na magkakapareho ay isang tipo ni Kristo, ang harina ay buhay, at kapag ang tipo ni Kristo, ang harina, ay ginigiling ng pare-pareho, ibig sabihin, si Jesus Kristo ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At ang harina sa handog na harina, at kapag inilagay nila ang harinang ito roon, sa paglalagay kay Kristo sa kamatayan ay nagdulot ng buhay. Yun ang nagdadala ng kaibahan sa ating patay na anyo, sa ating mga pagkakaiba-iba.
sa ating mga pagtatalo-talong eklesyastikal at lahat na. Kung dadalhin lamang natin si Kristo rito, babaguhin nito ang kamatayan at pagkahiwalay patungo sa buhay kung gagawin lang natin ito. May 19 milyong Baptist sa Amerika. May 13 milyong Methodist sa Amerika. May 11 milyong Lutheran sa Amerika. At 10 milyong Presbyterian sa Amerika. At ang Diyos lang ang nakakaalam kung gaano karaming Katoliko na hihigit pa sa anumang denominasyon. Subalit sa lahat ng ito, ano ang kailangan natin? Sandakot na harina. Kailangan nating dalhin ang buhay sa iglesia at si Kristo ang buhay. Pumarito siya upang dalhin sa atin ang buhay. Kaya nga, meron silang mga pagtatalo-talo at kanilang mga paaralan at kanilang mga teolohiya at iba pa. At pagkatapos sinabi ni Elias kay Eliseo, mas maiging bumalik ka na dahil baka medyo mahirap ang daan. Subalit ang isang tao ng Diyos na minsan nang nakaharap yun o naihagis na sa kanyang balikat ang balabal ng katwiran at kapangyarihan ng Diyos ay hindi madaling tumalikod. Noong marinig kong sinabi ng pastor kaninang umaga na ang ating marami na ang pinanghihinaan ng loob, ang kailangan natin kapatid ay magpakalakas ng loob. Ang kailangan natin ay mapalakas ang loob. Totoo nga yun. Maaaring dumating ang mga pagsubok. Hindi tayo pinangakuan kailanman na hindi na tayo tatablan ng mga yun. Subalit magkakalob siya ng biyaya para makadaan sa mga yon. Kung napakataas ng bundok para akyatin, napakalalim para sisirin, napakalawak para ikutin ito, magkakalob siya ng biyaya para malampasan ang mga ito. Tama yun. Basta huwag kang mag-alala, kundi ituon mo ang iyong paningin kay Kristo, sapagkat siya lang yaong makapagtatawid sa atin. Ngayon, makikita natin sila habang sila'y nagpapatuloy sa lakbayin, nakarating sa paaralan. At sabi niya, manatili ka rito ngayon, dumito ka, at pumirmi, at maging isang mabuting guro ng teolohiya at kung ano pa. At ikaw marahil balang araw ay maaaring maging ang dekano ng kolehiyo rito. Subalit, kailangan kong pumalaot pa ng konti. May isip niyo ba ang isang taong anak ng Diyos na masaya na sa pagiging dekano ng isang kolehiyo? Gayong naroon ang kapangyarihan ng Diyos mismo sa kung saan siya nakatayo? Hindi po. Sabi niya, buhay ang Panginoon at buhay ang iyong kaluluwa. Hindi kita iiwan. Gusto ko yan. Manatili kayong kasama nito kahit gaano pa karaming nagpapahina ng loob. Kahit na magmula pa iyon sa iyong ina, inyong tatay, o mula sa inyong pastor. Manatili kayo kasama niya. Patungo ng Jordan ay nagpunta sila. Sila ay tumawid. At sinabi ni Elias, ngayon, ano ang nais mong gawin ko para sa iyo? Sabi niya, isang dobleng bahagi ng iyong espiritu na sumaakin. Alam niyang may gampanin siyang gagawin. Sabi niya, isang dobleng bahagi. Hindi lang isang mainam na mainit na karanasan. Hindi lang isang mainam na pakipagkamay o isang mainam na pakikisama sa iba pa sa iglesia. Kundi, ang nais ko ay dobleng bahagi ng kung ano ang pinakamagaling ngayon. Sinasabi ko sa inyo, kapag itinalaga ng Diyos ang isang tao para sa isang pandaigdigang gawain, pinakailangan niyong magtaglay ng isang bagay na mas higit na magaling kaysa sa taglay ng sanlibutan. Pinakailangan niyong magtaglay ng isang higit na mas mainam na bagay kaysa taglay ng iglesia. Pinakailangan niyang kamtin ng isang dobleng bahagi. At kung may panahon man na ang isang dobleng bahagi ay kinakailangan, yun ay ngayon na, sa panloob na kalagayan ng mga tao, isang mas mainam, isang mas mataas. Hindi ko kayang, sa palagay ko'y napakainam ng patani at tinapay na gawa sa harina ng mais. Ngunit kung minsan, kinakailangan kong umabot ng mas mataas pa ng konti at ginagawa natin ang gayon. Kinakailangan natin gawin. Kinakailangang magpatuloy tayong umakyat. Napapatalikod ang Israel kung patuloy itong nananatili sa iisang lugar. Kinakailangang siya'y kumikilos ng pasulong o kumikilos ng paatras at ganoon ang iglesia. Kaya habang nagpapatuloy sila, hindi pa nagtatagal ng ilang minuto hanggang sasabi niya, humiling ka ng isang dakilang bagay, ngunit ganun pa man, kung makita mo akong paalis na, papapasa iyo ang hinihiling mo. Ngayon, kinakailangang iyon ay nakatuon ka sa iisang motibo. Buo ang puso, iisa ang paningin, nakatuon ang iyong mata sa pangako. Kung may karamdaman kayo ngayong umaga, kung kayo'y nagdurusa, mayroong isang dakilang pangako, hindi ni Elias, kundi ng Diyos mismo. Kung kaya mong manampalataya, kapag kayo ay nanalangin, manampalatayang makakamtan ninyo ang inyong hinihingi at inyo itong matatanggap. Kahit ano pa ang sabihin ng doktor, gaano man mawala ito o mawala iyon, manatili kang nakatuon sa pangako. Inatasan siya ni Elias, kung makita mo ako kapag paalis na ako, sasayo ito. May pangako. Kung kaya mong manampalataya,
ang lahat ng bagay ay mangyayari sa kanila na nananampalataya. Kung minsay tinitingnan ko ang aking sarili at naiisip, ako'y naging parang dikya sa buhay ko. Naghintay ako at napalampas ang maraming libu-libong kaluluwa sa kaharian. Dahil sa naghintay ako at nagsabi, Diyos, masyadong dumipende sa isang espiritual na kaloob. At nagsabi, Panginoon, kung ipakikita mo lang sa akin, kung bibigyan mo ako ng isang pangitain kung ano ang gagawin, at bibigyan ako ng Diyos ng isang pangitain, pagkatapos babaling ako at ahayang hikayatin ako ng isang tao sa iba pang bagay. At, hindi kailanman ako humantong sa mismong punto, hindi pa. Hanggang sa ako, gaya ng taglay ko sa ngayon, na nadarama kong ito'y isang pananampalataya na dapat tayong humakbang roon, sapagkat ito'y isang pangako. At ang mga bagay na ginawa niya, at ang mga pagpapagaling na ipinamalas niya, at ang mga himala na anupat nanaog at nagpakuha ng kanyang larawan sa ating tabi, at kung ano pa na hindi pa kailanman naalaman mula noong magpasimula ang sanlibutan. At pagkatapos tatayo sa paligid na gaya ng isang dikya, napanghihinaan pa nga ako ng loob sa sarili ko mismo. Oras na para ituon ang inyong mata sa pangako. At yun ay ang kung ano sa biyaya ng Diyos ang nilalayon kong gawin. At nalalaman kong bawat diablo ng impyerno ay pupuntiryahin yun. Subalit sa biyaya ng Diyos, layunin kong ituon ang aking mata sa pangako. Sabi ni Elias, kung makita mo ako kapag paalis na ako, mapapasa iyo ang hinihiling mo. Tama yun. Kinakailangan mong ituon ang iyong mata roon. Masdan mo ang pangako. Gaya ng ano kaya kung ang ilan sa nasa paaralan kung bumalik siya at nagsabi, Uy mga kasama, gaano na ba ako ngayon sa pagsunod sa likuran mismo ng propeta? Nabigo na sana siya marahil. Subalit wala siyang pakialam kung anuman ang iniisip ng paaralan o kung anuman ang iniisip ng lahat ng mga guro. Wala siyang pakialam kung ano ang iniisip ng mga kapitbahay o ng mga sambahayan o kung sino ang tumitingin sa kanya. Pinanatili niya ang kanyang pananampalataya sa pangako. Ang kailangan natin ngayon ay pananampalataya sa pangako ng Diyos. At huwag ninyong pansinin kung ano ang sinasabi ng isang ito o sinasabi ng isang iyon. Gaya ng sinabi ng isang kapatid, nagkaanak ng 2 babaeng pipi ang isang ministro at na ang kritisismo sa makalangit na pagpapagaling na hindi mapagaling-galing ang mga bata. Huwag ninyong pansinin ang mga mapagpuna. Panatilihin ninyo ang inyong pananampalataya sa pangako. Sinabi ng Diyos ang gayon. Ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon sila ng Diyos. Kung kaya niyang gawing makarinig ang isang tipit bingi, kaya niya ring gawing makarinig ang iba pang tipit bingi. Alam natin sa hindi mapasusubaliang mga katibayan na ginagawa niya yon. Panatilihin ang inyong pananampalataya sa pangako. Ang mga mata natin ay nakatuon sa iisa. Ang ating mga tenga ay nakatuon sa iisa. Ang ating mga puso ay nakatuon sa iisa. At isang bagay kay Yesus Kristo at kaya niyang isakatuparan yung kanyang ipinangako. Kung iisipin natin yon, binabago nito ang buong tagpo kung makuha natin yon. Ang Diyos ang nangako. Ang Diyos ang siyang nagsabi niyon. Ngayon, heto ang kinatawan ng Diyos na nagsabi nito. At ngayon ang Diyos na mismo ang nagsabi nito. Kung ganon, ano ang magagawa natin? Wala na kundi ituon lang ang ating pag-iisip doon. Sabi, kung makita mo ako kapag paalis na ako, ay mapapasa iyo ang pangako. Itinuon ni Eliseo ang kanyang mga mata kay Elias. Kahit ano pa ang isinigaw sa magkabilaan, kung anuman ang nangyari sa magkabilaan, kung anuman ang nangyari bago iyon, ni hindi niya yun tiningnan. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa pangako. Ayan nga, ang mga paningin ninyo sa pangako. Naiisip ko ang binibini na dinalaw namin noong isang gabi, si kapatid na babaeng Sauber, at sinabihan siya ng doktor kung gaano siya kalubha, at hindi ko sinabi sa kanya. Sinabi ko sa mahal niya sa buhay, at kung gaano magiging imposible para sa kanya na gumaling kailanman. Ngayon, ang kapatid, ang kanyang manugang na lalaki ay tinanong ako tungkol doon. Sabi ko, kung maitutuon niya ang kanyang mga mata sa pangako, kahit ano pa ang mangyari, panatilihin ang inyong mga mata sa pangako. Ilang linggo na ang nakararaan. Ito si kapatid na babaeng Wood at si kapatid na lalaking Wood, dalawang matalik nating kaibigan dito sa iglesia. Naparoon ako sa Michigan kasama ng mga kaibigan ko, sina Leo at Jin. Umalis na kami sa pagtitipon sa Chicago at sumama sa ilan sa mga tao nila ng 2 araw para mangaso ng usa gamit ang mga pana. At sa daan ko pabalik, nakausap ako ng aking may bahay at sabi niya, ipanalangin mo ang nanay ni Ginang Wood. Pinakain na ng kanser ang kanyang mukha. At sabi, hindi ko pa nakita si kapatid na babaeng Wood na lubos na naalarma. Umiiyak siya. Noon pa may bayani na sa pananampalataya si kapatid na babaeng Wood mula noong pinagaling ng Diyos ang kanyang anak na lalaki sa pagkalumpo ng paa. At pinagaling siya sa TB at iba pa. Subalit pinanghinaan na siya ng loob. Doon sa silid, noong gabing yun, nanalangin kami. Pagpasok, sabi ni Ginang Wood, kapatid na Branham,
pupunta tayo. At pinuntahan namin ang kanyang nanay na nasa Louisville at nagkaroon siya ng kanser sa gilid ng kanyang ilong at nagalaw na iyon ng doktor. Naikalap yun hanggang sa isang maliit na pabilog na lang sa gilid ng kanyang ilong at pataas ay nasa mga 1/8 ng 1 pulgada na lang mula sa kanyang mata. Buto na lang ang naroroon. Nakain na iyon ng simbilis lamang ng makakain yun. Pumasok ng silid at lumuhod ako. Sabi ko, gusto ko siyang kausapin na mag-isa. At pumasok ako sa silid upang manalangin kasama ng babae. At habang nasa loob ng silid, naisip ko, O Diyos, kung papakitaan mo lamang ako ng isang pangitain sa kung ano ang mangyayari sa babae. Si Ginoong at Ginang Wood ay nakaupo sa labas. Naghihintay kung ano ang sasabihin ng pangitain. Subalit habang ako'y naroroon, nasaway ako. Nasaway ako sa paghihintay ng pangitain. Para bang may bagay na tumuro pabalik, hindi ang pagkatawag. Para sa't kailangan mo ng pangitain. Gayong nasabi na nga ang pangako, kaya lumuhod ako at nanalangin. At habang nananalangin, basta na lamang may bagay na umangkla sa loob, ang pananampalataya ng pangako. Bumalik na ako sa labas. At si Ginang Wood, nung sinabi ko sa kanya ang tungkol doon, sabi niya, may nakita ka bang anuman kapatid na Branham? Sabi ko, wala naman akong nakitang kahit ano. Pero nadama kong may bagay na nagsabi sa akin na ang kanyang pangako ay totoo at gagawin niya yun. At nananampalataya akong gagawin nga niya yun. At bago nag-24 oras, ang katapusan ng kanser na iyon ay nagumpisa ng magkabitak-bitak at namuo ang langib sa ibabaw niyon. Hindi naglalangib ang mga kanser, gaya ng alam niyo na, maliban na patay na iyon. Kaya hayon na ito ngayon, at magaling na yung babae, at nasa bahay na. Kamanghamanghang Kristo, sa pagtuon natin ng ating mga mata sa pangako, sinabi iyon ng Diyos. Subalit, kapag naipanalangin na tayo, kung minsan nawawala tayo at sinasabi, bueno, hindi yung nagagawa ng ganun lang kadali, kaya marahil mainam na bumalik na naman tayo. Oo, hindi. Itunin niyo ang inyong paningin sa pangako. Sinabi ng Diyos na ganoon, at yun na yun. Yun na lahat yun. Kung sinabi ng Diyos na ganoon, kayang tuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kung hindi, ay di niya iyon ipapangako. Tinawag ni Abraham ang mga bagay na iyon na hindi pa hayag, na tila baga hayag na. At sa loob ng 25 taon, ay nanindigan sa imposible, dahil ibinilang na niya na kayang isakatuparan ng Diyos ang ipinangako niya. Amen. At tayo ang mga anak ni Abraham sa pananampalataya. Tunay, itinuon ni Elias ang kanyang mga mata o ni Eliseo kay Elias, at habang nagpapatuloy sila at pagkaraan ng ilang sandali, dumating na ang karo at pinaghiwalay sila, ang isa sa isang panig at ang isa pa, at sa kaniyang kinuha pataas si Elias. Sumakay siya sa karo at pumaytaas na, at pinalis ang kanyang balabal sa kanyang balikat at inihagis iyon pabalik kay Eliseo, dahil sumakto na si Eliseo para doon, alam niyo na, kaya nagkasya na iyon sa kanya ng tamang-tama. At makikinikinita niyo bang, gusto kong ibigay ninyo sa akin ang buo ninyong pansin dahil nararamdaman kong nangangati na ang lalamunan ko. Gusto ko kayong tanungin ng isang bagay. Naiisip niyo ba kung gaano ang nadama ni Eliseo pagpulot niya sa balabal na ito? Inilagay ito sa kanyang sariling balikat. Anong pakiramdam? Hindi ko ibig na maging personal ito. Ngunit mga 10 taon na ang nakalipas mula sa pulpito rito, nangaral ako ng isang sermon. Si David, ang mandirigmang may tirador sa kanyang kamay, at si Goliath sa kanyang harapan. Noong mga panahong iyon ay wala pang mga kampanya sa pagpapagaling sa larangan. Wala saan man sa nalalaman natin. At gaano kamapagpuna ang mga tao noon sa makalangit na pagpapagaling. Subalit may isang bagay. Matapos na makatagpo ang isang katauhan, at sabi sa akin ng mga pastor na nawawala na raw ako sa aking katinuan at hindi maaaring magkagayon. Subalit, mula sa pulpito ring ito rito, nangusap ako tungkol kay David. Sabi, ibig niyo bang sabihin sa akin na ito ang hukbo ng buhay na Diyos? Hayaan ang dituling Pilisteong iyon na laitin ang hukbong ito? Isang munting hamak na hukot ang balikat, kulot ang buhok na batang lalaki na nakabalabal ng balat ng tupa, at isang tirador sa kanyang kamay, na ang buong sandatahan ng Israel ay nangakatayo, nagsiatras, at siya lang mag-isa ang lumabas. Sa isang lalaking may dalang sibat na mga mahigit 19 na talampakan kahaba, at yung bagay sa dulo noon ay tumitimbang ng ilang siyelkon marahil 20 libra ng bakal, tinatalim, isang 19 na talampakang sibat, na ang mga daliri ay 14 na pulgada kahaba. At si David na tumitimbang siguro ng 70 libra at tumayo, patalon-talon na gaya ng isang maliit na panlabang tandang na sinasabi, ibig niyo bang sabihin sa akin? Naku,
na hayaan niyo yang dituling Pilisteong kung mananatili siya sa lugar niya, hayaan ninyo siyang manatili. Subalit nilalait niya ang mga hukbo ng buhay na Diyos. Oh, naku, anong bayani? At natatakot kayong lahat na pumarot labanan ito? Sabi, ipaubayan niyo siya sa akin. Oh, naku, sabi niya, pinahintulutan ako ng Diyos ng langit na mapatay ang isang leon sa pamamagitan ng isang tirador. Pinahintulutan niya akong mapatay ang isang oso sa pamamagitan ng isang tirador. At gaano pa kayang ibibigay niya ang dituling Pilisteong yan sa aking kamay? Tunay. At noong may panalo ang unang tagumpay at napabagsak si Goliath, sumunod na ang buong hukbo ng Israel kay David at tumagpas sila ng mga ulo at nanugis ang Israel o tinugis ang mga Pilisteo hanggang doon sa sariling lupain nito. Itinulak nila sila sa mga sulok at pinagpapatay sila at sinakop ang kanilang mga bayan at lahat na at nagtamo ng tagumpay. Kapatid na lalaki at kapatid na babae, ganon ding bagay ang nagawa sa mga kalagayang sobrenatural. Noong sinabi nila, hindi gagana ang makalangit na pagpapagaling. Lumipas na ang mga araw ng mga himala. Kung lumipas na ang mga araw ng himala, lumipas na rin ang mga araw ng Diyos. Ang iglesia na hindi naniniwala sa sobrenatural ay mamamatay sa huli. At lilisanin ng Diyos ang iglesia. Kinakailangan at ibinigay ng Diyos ang pangako. At ang mga pangako ng Diyos ay walang hanggan. Dito, ilang panahon na ang nakalipas noong napagkatuwaan ng ilang kabataang babae ang radium at nagsasawsaw roon at tinipintahan ng radium ang mga kamay ng mga relo. Meron akong ganoon sa isang ito. At nagkamali ang isang batang babae at kinuha ang pangpinta at ipinasok yon sa kanyang bibig. Pinatay siya yon. At pagkaraan ng maraming taon, kumuha sila ng isang mikroskopyo at inilagay yon sa bungo ng batang yon. At naririnig pa rin nila ang radium na yon na tumutunog ng rrr, rrr, rrr. Walang katapusan yon. Patuloy yon na gumagana. Patuloy at patuloy. Hindi iyon mapipigilan. At, kapatid, kung may ganong uri ng epekto ang radium sa atin, gaano pa kaya ang walang katapusan, walang hanggan, sobrenatural, makapangyarihan sa lahat, walang katapos-tapusan, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kinakailangang ganon pa rin ang bisan niya tulad noong nagpasimula siya. Kinakailangang taglay niya iyon hanggang wakas. Kung hindi ay hindi siya ang makapangyarihan sa lahat, pinakamakapangyarihang Diyos. Naghihintay pa rin siya para sa isang may malakas na pananampalataya na hahakbang at hahamon sa kaaway sa batayan ng kanyang salita at magsasabing, ganoon nga ito. At ngayon, ano na ang nangyari? Pagkasimula ng malawakang kampanya sa pagpapagaling, pagkatapos ay libu-libong mga kawal ng mga tao ng Diyos na naroon sa mga malilit na iglesia gaya ni Oral Roberts, Tommy Hicks, at marami sa iba pang tanyag na mga kalalakihan sa larangan ay hinugot ang kanilang tabak at humayo na sila. Ang tabak na ito na humihiwa kapwa sa paparito at paparoon, pataas at pababa, at papasok at palabas. Isang kumikilala ng mga pag-iisip, maging sa utak ng buto. Hinugot nila ang kanilang mga Biblia, ang kanilang tabak at lumabas. Noong makita nila na maaaring magawa iyon, at tinalo natin ang kalaban sa biyaya ng Diyos. Hanggang sa magkaroon ng buong mundo ng revival ng kagalingan, magagawa iyon. Ang mga mumunting pastor na may 2x4 mga iglesia at iba pa ay nag-alab at nakita ang pangitain. Biglang hinugot ang tabak at sumulong at hinamon ng kalaban. Papaano ninyong malalaman na mayroon nga may mga tanyag na tao, sina Kongresista Upshaw, Haring George ng Inglaterra, at marami pang ibang mga kilalang tao na nakaratay sa sakit at nagdadalamhati ay gumaling sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya wala na silang masasabing anuman tungkol dito ngayon. Nagawa na, tunay nga. Siya ay, pagkatapos yumaon na si Elias, matapos ang buong hangarin ng kanyang puso ay na makuha ang pangakong yun. Ninais niya ang pangako. Yun ang mga motibo niya. Yun ang lahat-lahat sa kanya. Yun ang buhay niya. Yun ang pakay niya. Lahat, ang lahat ng bagay ay nakasalalay sa pagkamit ng pangakong yun. Ako'y nahihikayat na maniwalang hindi tayo sincero tungkol sa bagay na ito na pinag-uusapan natin. Kung ang kabuwang motibo ninyo ngayong umaga ay nakasandig sa pinupuri ko ang Diyos para sa aking kagalingan, determinado akong gumaling sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Determinado akong mamuhay ng isang Kristiyanong pamumuhay. Determinado akong lumakad na may kapayapaan sa Diyos. Determinado akong gawin yon. Wala akong pakialam anuman ang sabihin ni nanay, anuman ang sabihin ng iglesia, anuman ang sabihin ni pastor, anuman ang sabihin ni numang iba pa, anuman ang sabihin ng sanlibutan. Determinado ako. Doon nakatuon ang puso ko. May mararating kayo kung gayon. Nang magkagayon, noong makita ni Elias na determinado siyang makuha iyon, nakita ni Elias na determinado si Eliseo
Pinangakuan niya ito. Ngayon, ang pangako ay kung makita mo ako pag alis ko. Kung makita mo ako kapag paalis na ako. Ngayon ay na kay Eliseo na yon. Ninais niyang marinig ang pangako, kaya nakamtan niya ang pangako. Ngayon mayroong kung doon. Kung makita mo ako kapag paalis na ako. Ngayon, kung may sakit kayo ngayong umaga at nais ninyong gumaling, mapatutunayan ko sa inyo na ibinigay na sa inyo ni Kristo ang pangako. Sa inyo na ang pangako. Kung makapananampalataya kayo. Kung makapananampalataya kayo, huwag kayong magpatalo. Ngayon, nakabalot si Eliseo sa balabal ni Elias na propeta. Anong pagmamartsa ng isang mananagumpay? Gaanong siya'y lumalakad patungong langit bilang isang mananagumpay. Narinig niya ang pangako. Naramdaman niya ang kapangyarihan. Lumalakad siyang gaya ng isang mandirigma, patungo mismo sa Jordan. Sa Diyos ang papuri, kaibigan. Bawat mananampalataya ngayong umaga na nakabalabal sa katuwiran ni Kristo ay lumalakad patungo sa daan ng Jordan. Tama yun. Hayaang magsidating ang mga bomba atomika. Hayaan siya sa anumang paraan. Nakabalabal tayo at lumalakad ang mananagumpay. Amen. Ako, huwag kayong matakot. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Siya nga po, tandaan nyo ang napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Sinabi yun ni Kristo. Naglalakad si Elias na suot-suot ng isang ipinasang segundamanong balabal na tulad ng isang mananagumpay ng tama patungo sa Jordan. Kapatid, hayaang sabihin ko ito bilang paggalang sa iyo. Huwag mong isusuot ang balabal ng sino pa mang iba na kinain na ng bukbok ng mga pag-alinlangan, kung saan ang lahat nitong mga pagkatalo at mga pamahiin at mga pinagdaraanan sa buhay ay naglagay ng mga butas roon at tumutulo na ang mga ito sa lahat ng dako. Isuot ninyo ang balabal ng mananagumpay, si Kristo. Huwag kayong magtiwala sa inyong simbahan na minsang nagturo ng kaligtasan sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo, na minsang nagturo ng makalangit na pagpapagaling at ngayon tinatanggihan na ito. Kinain ng lahat ng mga bukbok ng pag-alinlangan at lahat na ng iba pa. Isuot ang balabal niya na hindi kailanman nagapi sa labanan, sapagkat nasa inyong landas na kayo patungong Jordan. Amen. Ngayon, nakasuot siya ng ipinasang segundamanong balabal. Tama yun. At marami sa mga tao ngayong umaga ay nakasuot ng ipinasang segundamanong mga balabal. Subalit pagkarating niya sa Jordan, napagtanto niya na yung balabal na mag-isa lang ay hindi magagawa ang gawain. Tama yun. At ang Iglesia, ang Methodist, ang Baptist, ang Pentecostal, ang Presbyterian, may mga paaralan kami. Nasa amin ng lahat ang etika ng Biblia, alam na. Nasa amin ng lahat ang mga hinabing balabal. Siya nga, ang mga pangako, nasa amin ng lahat. Bautismado na kami, inilubog na, at lubos kaming nakaayon sa mga apostol. May pananampalataya kaming nakaayon sa mga apostol. Naniniwala kami sa makalangit na pagpapagaling. Sumasampalataya kami sa Diyos. Sumasampalataya kami sa mga kapangyarihan ng Diyos. Nabautismuhan kami sa Biblia, sa paraan na sinabi ng Biblia. Natanggap na namin ang banal na Espiritu. Nakapagsalita na kami sa iba't ibang wika. Ginagawa namin ang lahat ng mga iyon. Subalit kapatid, kung yun lang ang tanging bagay na kailangan ninyo, malalaman nyo ang inyong kakulangan din naman pagdating ninyo sa Jordan. Maaaring naturuan nga kayo, maaaring magagaling kayo, maaaring may DD kayo, doktor ng divinidad, maaaring may PhD man kayo, isang doktor ng filosofiya, maaaring taglay ninyo lahat yon at may pagpapala kayo. Maaaring nasa inyo na ang lahat ng uri ng mga titulo. Maaaring nakasuot sa inyo ang balabal ng Iglesyang Methodist. Maaaring nakasuot sa inyo ang balabal ng Iglesyang Pentecostal. Maaaring suot ninyo ang balabal ng Assemblies o ng Oneness o ng mga Trinitarian o maaaring anuman yun. Ipinasang segundamanong balabal lang yun, simula't-simula pa lang. Tama yun, lang kung anong gawang tao ng mga dogma na gawa-gawa lang ng isipan at kung ano pang gaya nun. At kahit na Kristiyano na kayo at Kristiyano na ang Iglesia at nadaramtan na ng tama, ngunit nang si Elias sa pagtayo ay kitang-kita sa buong pampang na punong-puno ng nakahilerang mga propeta at mga kritiko na tinitingnan kung ano ang gagawin niya. At heto na siyang dumarating, naglalakad na suot ang balabal ni Elias. Naku, hallelujah! Inaralan siya sa ibang paraan. Inaralan siya, nakapasakop siya, nananampalataya siya. Walang anumang kamalian sa kanya. Papunta na siya ng Jordan. Siya ay pinagmamasdan ng buong mundo. Diyos!
Kailangan namin yan ngayon. Sa dami ng mga nakapag-aral at edukadong mga eskolar, sa dami ng mga kalalakihan na kayang himay-himay ng Biblia na iyan at mapagsasama-sama ito sa matematika, sa dami ng mga kalalakihan na makagagawa ng mga dakilang bagay sa pamamaraan ng pagtuturo na alam ang kasaysayan ng Biblia hanggang sa pinakasandali na makapagsasabi sa iyo ng oras na nasindihan ng kandila at ang oras na namatay iyon. Masasabi nila sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito at sila'y nabautismuhan na sila sa tubig, nabautismuhan na sila sa espiritual na bautismo, gaya ng tawag nila dito ang balabal. Sadyang nasa kanila na ang lahat ng kaayusan, gayon din si Elias. Subalit pagdating niya sa Jordan upang kaharapin ang mapagpunang sanlibutan, ano ang isinigaw niya? Saan naroon ang Diyos ni Elias? Hindi ang balabal noon ni Elias ang may gawa niyon. Iyon ang kapangyarihan ng Diyos ni Elias ang may gawa niyon. At ang bagay na kailangan ng sanlibutan ngayong umaga ay ang kapangyarihan ng Diyos ni Elias. Maaring nakapagsalita ka na sa iba't ibang wika at humiyaw at tumakbo-takbo. Subalit ang kailangan natin ay ang kapangyarihan ng Diyos ng Pentecostes upang may pamunga ang mga buhay at mga bagay na ipinamuhay noong araw na iyon sa maka-apostolikong kapangyarihan. Mainam ang isang ipinasang segundamanong balabal, subalit kinailangan niya ng isang bagong pagtawag sa kanyang puso mula sa Diyos. Kinailangan niya ng isang bagong pagpapahid mula sa Diyos. Suot niya ang isang ipinasang segundamanong balabal noong dumating siya sa ilog, subalit kinailangan niya ng isang bagong-bago na unang hawak kamay na pagkatawag mula sa Diyos, isang unang hawak kamay na kapangyarihan mula sa Diyos upang magsagawa ng himala. At kapatid ko, huwag kang matakot na humiling sa Diyos ng anuman. Kinakailangan mong humingi sa Diyos o humiling sa Diyos para sa anuman na ipinangako niya. Sapagkat kung ipinakikilala ko ang isang Diyos na pinakamalakas at pinakamakapangyarihan, at kung isang lingkod ako ng Diyos, kinakailangan kong gawin ang mga gawa ng Diyos. At kung ginagawa ko ang gawa ng Diyos, dapat akong humingi sa Diyos na papangyarihin ang mga bagay na ito. Dahil hinihingi niya sa akin na ipamalas ang imposible, kinakailangan kong humiling sa Kanya. Kinakailangan kong tumawag sa Kanya at tumayo roon at sabihin, Diyos, ipinangako mo iyon. Gayon din naman kayo. Bawat tao, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan. Mga Gawa 1:8. Pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, pagkadamit sa inyo bilang isang Kristiyano, pagka nailagak na ang inyong pananampalataya kay Kristo, saka kayo tatanggap ng kapangyarihan. Ayan nga, oo. At kapatid na lalaki, kapatid na babae, bawat isa sa inyo ngayong umaga, hayang sabihin ko ito bago ipanalangin ang mga may sakit. Hayang sabihin ko ito sa tulong ng Diyos. Ipanalangin ninyo ako kung paanong tumayo ako 10 taon na ang nakararaan sa entabladong ito sa pangangaral tungkol kina David at Goliath. Ngayon, hindi isang Goliath ang humadlang sa akin. Pinatay na siya ng Diyos sa harap ko. Subalit ang bagay na humadlang sa akin ay isang kawalan ng pananampalataya. Ang kawalan ng isang bagay na alam kong naririyan lang. At sa umagang ito, sa harapan ng munting tabernakulong ito muli, ay sumisigaw ako. Saan naroon ang Diyos na nangako nito? Saan naroon ang Diyos na kumatagpo sa akin sa pamamagitan nito doon? Pumarito ka po, Diyos. At pagkalooban ako ng isang tapang, pagkalooban mo ako ng isang lakas, pagkalooban mo ako ng isang determinadong pag-iisip, kahit anuman ang darating at lilisan, maging ito man ay para bang madilim, o maging ito man ay parang ano pa man ang anyo nito, ang magpatuloy lang. Totoo ang pangako. Kapatid na lalaki, kapatid na babae, isa sa mga araw na ito, sa inyo na mga kaibigang makasalanan na narito ngayong umaga, at sa inyo na mga taong sinisikap na gayahin ang pagkakristyano, maaaring kabilang kayo sa iglesia. Napakainam nun. Wala akong masasabing laban dyan. Wala akong anumang laban sa inyong mainam na natutunang edukasyon, o laban sa inyong teolohiya. Wala akong laban diyan. Ngunit, saan naroon ang Diyos? Hindi si Elias ano paman. Hindi si Elias ang nagbukas ng ilog na iyon. Hindi ang balabal niya. Kinuha iyon ni Eliseo sa kanyang balikat. Itinupi niya iyon sa kung paanong paraan yun itinupi ni Elias. Subalit nung simulan niyang subukang iwagayway yun, walang kapangyarihan doon. Saka siya sumigaw, nalalaman na nasa kung saan mang dako ang Diyos. Saan naroon ang Diyos na iyon? Saan siya naroon? Pagkatapos ay may isang bagay marahil na tumimo sa propeta. Sapagkat iwinagayway niya ang balabal na iyon at hinampas ang tubig at bumukas ito rito hanggang doon. At sa harapan ng mga mangangaral noong panahong yun, sa harapan ng mga kritiko noong panahong yun, ay lumakad siya patawid ng Jordan, katulad lamang ng ginawa ni Elias na nauna sa kanya. Hindi natin kailangan ng mga turo, meron na tayo yun, kundi kailangan natin ang Diyos ni Elias.
Kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos ni Elias pabalik sa ating iglesia. Ang kapangyarihan upang makapanghawakan ito roon at tawagin ang salita ng Diyos na tama kahit ano pa. At tayo'y bawat isa na naririto ngayong umaga bilang mga tao ay nasa ating daan patungong Hordan. At pagdating niya sa Hordan, hahantong kayo roon, isa sa mga umagang ito o isa sa mga gabing ito. Pagdating niya sa Hordan, naglalakad siya bilang isang mananagumpay. Subalit, noong pagdating niya sa Hordan, yun ang kaibahan. Nakasuot siya ng ipinasang segundamanong balabal. May ibang lalaki nang nagsuot nito. Subalit iyon ay isang mabuting balabal at alam niya kung anong klaseng tao ang nagsuot ng balabal na iyon. Kapatid na lalaki, kapatid na babae, isa sa mga umagang ito, pinakailangan ko nang pumaroon sa Hordan. Iniisip ko, mamayang hapon, pupunta tayo kina kapatid na lalaki at kapatid na babaeng Wright. Huwag ninyo silang kalilimutan. Ito ang gintong anibersaryo ng kanilang kasal. Sa palagay ko, ang iglesia, sila'y magkakaroon ng isang hapunan kasalo nila. Iniisip ko, noong isang araw, 50 taon na, at nakikita ko sila pareho, at tatanda na at may hina na. Naisip ko, oo, ako'y 47 taong gulang na. Kakakasal pa lang nila noon ng 3 taon bago ako naipanganak. 47, papunta na ako ng Hordan. Kinakailangan kong pumaroon. Kinakailangan kong makarating doon. Makakarating ako roon. Maaaring isang aksidente iyon sa daan. Maaari akong bumagsak mula sa ere sa isang eroplano. Maaaring mabaril ako ng isang palaso ng diablo sa kung saan man at mamatay. Hindi ko alam kung paano ako lilisan. Subalit may isang bagay na alam ko. Papunta na ako at naglalakad na ako patungong Hordan. Subalit pagdating ko roon, nais kong malaman ang isang bagay na may suta kong ipinasang segundamanong balabal din naman. Hindi ko pinagtitiwalaan ng sa akin dahil wala itong bisa, sapagkat pagkapulot ni Elias sa balabal ni Eliseo, pinagpunit-punit niya ang sa kanya at itinapon yun. At ganun noong masumpungan ko si Kristo, pinagpunit-punit ko ang sarili ko mismo, ang sarili kong mga kaisipan, ang sarili kong mga kawalang kwenta, ang walang halaga kong bagay. Nakala ko, nung ako'y munti pang isang mga ngaral ng Baptist, ako lamang noon ay mga kasing kilala na ako. Subalit pinunit ko yun. Isinuot ko ang kanyang balabal at pagdating ko sa Hordan, gusto kong masumpungan ang sarili ko na nakabalot sa kanyang balabal. Susundan niya yon at makakarating tayo roon isang araw. Subalit manalangin tayo sa ilang saglit lamang. Amang makalangit, habang kami nagmamarcha patungong Hordan ngayong umaga bilang mga mananagumpay at balang araw, kinakailangang may maipakita kaming isang bagay sa Hordan. Yun ay sa kamatayan. At magiging napakakahindik-hindik na bagay yun, isang pagkahiwalay sa Diyos. Hindi kami makatatawid, hindi. Ngunit si Elias, noong makarating siya roon, nakasuot sa kanya ang balabal ni Eliseo, balabal ni Elias. At noong hubarin niya ang balabal ng Elias, ang taong naging kalugod-lugod sa iyong paningin, at tinanggap mo siya at dinala siya riyan sa langit kasama mo. At suot-suot ni Eliseo ang kanyang balabal. Kaya ipinakita niya sa Hordan, sa kamatayan, ang balabal ni Elias. At tinanggap yun. At bumukas ang Hordan, at lumakad siya patawid. Minamahal na Diyos, balang araw, kinakailangan naming pumaroon. Hindi namin maaaring ipakita ang mabubuti naming gawa. Wala kami. Hindi namin maaaring ipakita ang anumang bagay sa sanlibutan, ni hindi ako nagnanasa ng anuman upang sikaping ipakita. Subalit lubos akong nagtitiwala sa mga ginawa ni Jesus. Tinanggap mo siya at ibinangon siya mula sa mga patay, at siya ay dinala sa presensya ng Diyos at do'y mananahan magpakailan paman. At Diyos, nais kong ipakita iyon sa iyo na sumasampalataya po ako sa Kanya at mahal ko siya. At sa Kanyang biyaya ay dinamtan niya kami ng Kanyang balabal. At dalangin po Ama, na tutulungan mo po kami ngayon sa mga araw ng pakikipagbaka at kung saan kinakailangang gawin ng mga tao ng Diyos ang mga gawa ng Diyos. Dalangin po na pahihintulutan mo kaming dalhin ng balabal ni Kristo, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, at tumawag sa Diyos na nananahan sa Kanya. Ipagkaloob mo po ito sa pangalan ni Kristo ay inihiling namin ito. At habang nakayukod ang ating mga ulo, iniisip ko lang dito ngayong umaga, kung may isang tao na nagsisikap na lumakad patungong Hordan na hindi suot ang balabal na ito, kung may isang tao na hindi nakasuot ng balabal ni Jesus Kristo sa iyo, at bagamat isinuot na yon minsan ng anak ng Diyos, iniisip ko, kung hindi mo suot iyon ngayong umaga, kung itataas mo ang iyong mga kamay sa Diyos at sasabihin, Mahal na Diyos, sa oras na ito, gusto ko na ito ngayong tanggapin. Pagpalain ka ng Diyos, binibini. May isa pa ba na magtataas ng iyong kamay? Pagpalain ka ng Diyos, anak na lalaki. May iba pa ba na sadyang magtataas ng iyong kamay? Pagpalain ka ng Diyos, munting batang lalaki. Pagpalain ka ng Diyos, kabataang lalaki. May iba pa bang magtataas ng kanilang kamay? Pagpalain ka ng Diyos, diyan sa likod Kinoo.
sabihin mo lang ito. Sa tulong ng Diyos ngayong umaga, nais kong talikuran ang sarili kong katwiran, ang sarili kong mga ideya, at ang aking mga pag-iisip ng kalayawan at karangyaan, at ang kasalanan na kinabuhayan ko, at nais kong ipasuot ni Kristo ang kanyang balabal sa akin ngayong umaga, upang gamitin ko ang kanyang balabal. Alam kong ito ay isang perpekto. Pagpalain ka ng Diyos, anak na lalaki. May iba pa bang magsasabi? At akin lamang itataas. Itaas mo ang iyong kamay, sabihin, nais ko ngayong tanggapin ang Espiritu Santo sa buhay ko. Nais kong maramtan sa kanyang katwiran. Paghantong ko roon sa araw na iyon, hindi ko ihaharap ang sarili ko at sasabihin, bueno, ngayon, alam mo pong binilhan ko ang isa ng ilang uling. Ginawa ko ang ganito. Mainam yon, napakainam yon. Subalit iyon, may isang bagay na kinailangang mamatay upang ikaw ay mabuhay. At sa pamamagitan lamang ng paggawa ng gayon, maliligtas ka. Maaari mo bang itaas ang iyong kamay? Sabihin, Kristo, tinatalikuran ko na ngayon ang sarili kong pamamaraan. Tinatanggap ko ang iyong pamamaraan. Nais kong mahabag ka sa akin paghantong ko sa dulo ng landas. Sige, pagpalain ka ng Diyos, binibini. Pagpalain ka ng Diyos. Sige, ngayon ay magkakaroon tayo ng pananalangin. Ngayon, matuwid na amang makalangit, may ilang 7, 8, 10 kamay ang nagtaas. Hindi ko alam ang kanilang kalagayan. Alam mo pong lahat ang tungkol sa kanila. Hindi ko alam. Subalit nangangailangan sila ngayon at alam nilang nangangailangan sila at nakahanda silang lumapit at tumanggap ng tulong sa panahon ng kahirapan. Ang makita na ang matinding oras na malapit na ngayon, ang mga bomba atomika, ang dakilang mga bagay na naghihintay para sa amin. At dalangin ko, Amang makalangit, na iyong pagpapalain ang mga taong ito. At sa araw na ito ay iyo pong ipatong ang iyong kamay sa kanila at alisin ang lahat ng kanilang kasamaan at pag-aalinlangan. At itapon na nawa nila ang kanilang lumang kinain na ng bukbok na balabal ng sariling katwiran, kung saan ang mga uod ng gangrena at mga kuliglig at ang mga bukbok ng mga pamahiin at pagkamakay-iglesia ay pinagbubutas na ito at sila, ito'y hindi na makatatagal pa. Kanila nawang itapon na lang ito at abutin at kunin ang balabal ng Panginoong Yesus. Sabihing, nagtitiwala ako sa Kanya, binabalot ko ang aking sarili, hindi sa aking katwiran, hindi sa sarili ko mang mga pag-iisip, kundi mula sa oras na ito ay nagtitiwala na ako sa iyo. Ipagkaloob mo po na matanggap nila ito, Ama, sapagkat amin itong inihiling sa pangalan ni Kristo. Amen.